Sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Ayun lang. Yun lang. No? Gagawin po ng lahat. Gagawin po ng mga Duterte yung lahat. No? Wag lang silang mawala, no, sa politika. Kahit yung pinakabobong senador, hahawakan po nila, gagawin nilang aso para lang patakbuhin sa presidential election sa darating po na 2028. Si Robin Padilla, wala nang ang silbi sa Senado, tapos gagawin pang presidente. Pag ito si Robin Padilla naging presidente, wala na. Ang buong bansa magiging pelikula na. Pero alam ko naman po na malabo pong manalo itong si Robin Padilla. Nakakatawa nga lang, no? Nakakatawa nga lang na ang dami-daming dapat hawakan nila, no? Si Robin pa. Alam naman nila na isinusuka na, no? Si Robin Padilla ng mga Pilipino. 'Di ba? Sinusuka na po. At ito pa yung matindi. Pangit po kasi na uutusan ka. Ito para sa akin lang po ito Pangit po kasi na uutusan kang tumakbo ng pagka-presidente. Kumbaga may amo ka ba? Pangit yun. Dapat kasi ang mga tatakbong mga senador, presidente, congressman, or mayor, dapat sarili nilang desisyon. Yung kumbaga, kumbaga, sarili po nila yung sinusunod nila. Pangit kasi kung may amo Kasi kung halimbawa may amo ka, pinatakbo kang presidente, labag pala sa loob mo yun, paano yung trabaho? Hindi mo pala gusto yung trabaho. Diba? Hindi mo pala gusto yun. So, hindi po, papangit po yung kumbaga babagsak po yung bansa. Diba? Kailangan kasi may kusang loob ka at tatakbo kong presidente kasi mahal ko yung Pilipinas. Dapat ganun ba, diba? Pero kung si Robin Padilla ay tatakbo po ng pagka-presidente ng Pilipinas, sigurado po, no? Hindi po yan mananalo. Okay? Hindi po yan mananalo si Robin Padilla. Itaga nyo yan kay Bato de la Rosa. Nakakahiya naman kung magkakaroon tayo ng presidente na walang kwenta. Wala nang kwenta dyan sa Senado. Magpipresidente pa. Diba? At alam ko naman pag ito si Robin Padilla, kung gagawin nilang presidente ito, alam ko naman yung paglilingkuran ng taong ito Yung mga Duterte, China, Kibuloy. Lalo pong dadami ang droga dito sa bansa pag itong si Robin Padilla ay naging presidente. Kahit nakakatawa nga kahit alam nating malabo. Halimbawa lang, maging presidente yan, halimbawa lang, dadami po ang droga sa ating bansa. Dadami na naman po ang mga bangag dito sa ating bansa. Dadami na naman yung mga magpapasok ng mga illegal na droga dito sa bansa. Yan po. Tandaan po natin, itong si Robin Padilla, protector po ito. Sinong pinoprotektahan, Ballpoint Man? Mga Duterte. KO! Klarong-klaro naman Diba? Pinoprotektahan niya yung mga Duterte. Kahit nga si Kibuloy Diba? Pinoprotektahan niya. Babalik na naman yung pogo. Illegal pogo dito sa ating bansa. Diba? So, ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon, no? Kung kayo po yung tatanungin, comment kayo dyan. Papayag ba kayo na itong si Robin Padilla maging presidente sa 2028? Tanong ko lang naman yun Diba? Ako po, hindi ko po ibubuto yan. Itagan nyo po yan kay Bato, hindi ko ibubuto yan. Napatunayan na po natin, nakita na po natin kung sino ang pinaglilingkuran nitong Robin Padilla na to. Maliwanag po na ang pinaglilingkuran niya hindi po ang taong bayan, hindi po ang bansa, kundi ang mga Duterte, mga Chikwa, at Kibuloy. 'Di ba?
Mahal po nila yung ibang lahi kumpara sa kapwa nila Pilipino. Magkaiba po ang ating presidente, ang pinaglilingkuran niya mga Pilipino. Bansa. Nagtatrabaho para sa bansa. Hindi po nagtatrabaho ang Pangulo para sa iisang tao lang. Nagtatrabaho po ang Pangulo para sa atin lahat. Para mapabuti po yung ating bansa. 'Di ba? Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Eto na po. Naghahanda na ang mga Duterte. Ibig sabihin po nun, okay, ramdam na po nila yung pagka-impeach ni Sara. Ramdam na nila. Parang Pasko lang ba? November pa, ramdam mo na yung simoy ng hangin na malamig. Ramdam mo na yung Pasko kahit November pa lang. Ganon din yung mga Duterte. Ramdam na po nila na itong si Sara Duterte may i-impeach po talaga ito. Kasi sa pagkakaalam ko lang, pag ito si Sara Duterte ay na-impeach po ngayon, bawal po siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Bawal po. Pero kung magre-resign po si Sara Duterte sa pagka-vice president, malamang makakatakbo po siya sa 2028. Oo. Yan yung pagkakaintindi ko dyan. 'Di ba? So, naghahanda po sila. Itong kampo ng mga bangag. Totoong bangag. Si Ruben Padilla, bangag din ito eh. Bakit ko po nasabing bangag? Sabihin ba naman, binaril daw yung bahay niya? Ang tinamaan, puro lang salamin? Lulukuhin mo pa yung mga Pilipino? Ito po yan, nangyari sa bahay namin, Tagtag lahat ng bala yan, Diba? Ganito. Bakit ko po sinasabing bangag itong si Ruben Padilla? Bakit ko po sinasabing bangag itong tao na to? Ito po kasi yun. Yan. Panoorin po natin to kung bakit ko sinabing bangag itong si Ruben Padilla. Alam ko yung iba sa inyo na panood na to pero panoorin po natin. Yan. Diyan po. Ayun. Ito po. Panoorin po ulit natin. Yan. Diyan po. Ayun. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay sa pagtutuos ng kasamaan at kabutihan. Pansin nyo? Ang tinamaan puro salamin lang. 'Di ba? Wala man lang gas-gas yung mga pader. Abangan. Pansinin niyo po yung bahay walang tama ng bala sa loob. Malinis. Ang may mga tama lang dyan, yung mga salamin. Ito po. Ito ang nangyari dito ngayon. Yan. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, itong si Ruben Padilla, ay bangag po. Imagine, papakitaan kayo ng bidyong ganun. 'Di ba? Papakitaan kayo ng kalukuhan. Papayag ba kayo na yan yung iboboto nyo sa darating na 2028? Siguro, yung mga expected na natin na yung mga bangag ng katulad ni Ruben Padilla, iboboto talaga yan. 'Di ba? Oo. Ako'y naniniwala na boboto lang dito kay Ruben Padilla yung mga bobo. Di ko po nila lahat pero karamihan po sa bumoto dito or boboto kay Ruben Padilla ay yung mga bobong lasinggero. Yung may mga may mga bisyo. Kasi idol nila, idol daw nila si Ruben. Ang galing daw na kasi gagayahin nila yung pelikula ni Ruben idol ko yan si Ruben. Ang galing yan sa pelikula. Ibuto ko yan, pare. Sa pelikula. Iba naman kasi yung pelikula pagdating na sa Senado. Lalong-lalo na kung pagiging presidente na ang pag-uusapan.
Diba? Kaya sabi ko sa inyo, bangag eh. O, nakita nyo yung pinakita ko sa inyo yung yung bahay niya. Ang tinadta daw ng bala yung bahay niya. Tapos ang mga tinamaan, puro lang salamin. Diba? Malapit na kasi yung eleksyon. Kaya gumagawa po sila ng mga pakulo. Para, pag nakita nyo, yung butas-butas na kunyaring binaril na bahay ni Ruben Padilla, pag nakita ng mga Pilipino, ang sasabihin ng mga Pilipino, ano ba yung presidente natin ngayon? Hindi naligtas. Tingnan nyo yung bahay ni Ruben Padilla, to, tinadtad, o, ang nasisi, Pangulo. Diba? Wala namang ginawa yung Pangulo. Oh, ang sisisihin nila, Pangulo. Pero, hindi nyo alam, na isahan kayo ni Ruben Padilla. Hindi pala totoo. Acting lang pala. Acting nga eh, artista nga eh. Tuloy natin to. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Kumusta naman yung Pilipinas? Kung sakali lang kung sakaling si Robin Padilla ang manalo. Kumusta naman? Lalo po tayong babagsak. Diba? Lalo pong dadami ang droga sa ating bansa. Kasi protektahan niya si Digong. Si Digong, may mga kaibigan drug lord yan. Huwag po nating ilagay sa kapahamakan ng ating bansa. Huwag po tayong idol-idol. Dahil artista, iboboto. Idol ko yan, artista yan, magaling yan. Dahil lang sa ganon, mapapahamak yung ating bansa. Huwag po kayo makasarili. Isipin nyo po ang future ng inyong mga anak. Dadami po ang mamamatay tao pag ito si Ruben Padilla ang sinuportahan nyo. Kasi nga, tutulungan niya yung mga Duterte. Dadami po ang mamamatay tao pag ito si Ruben Padilla ang nanalo. Bakit? Isipin nyo na lang, may mga apo kayo, anak kayo. Kumusta yung apo nyo at anak nyo pag ito naging presidente? Si Ruben Padilla, dadami yung mamamatay tao. Mamaya, makursunadahan yung anak nyo. Kasi uso yung patayan sa panahon ni Digong. Natural, pag ito yung nakaupo, babalik na naman. Kahit mga inosente, mga bata, maraming mamamatay, sigurado yan. 100% yan. Nakita naman natin yung ginagawa ni Ruben Padilla dyan sa Senado. Puro po pagprotekta sa mga magnanakaw. Puro po pagprotekta sa mga Duterte. Pagprotekta sa mga manyakis. Pagprotekta kay Kibuloy. Yan po ang ginagawa ni Ruben Padilla dyan sa Senado. Hindi po nagtatrabaho ng tama. Ang hirap po, ang binuto nyo. May tama pala sa sa utak. Hindi naman ako bumoto dyan eh. Ayun lang. Yun yung problema. Nagpaplano na sila. Bakit? Ramdam na kasi nila na masushoot talaga sa mga itong si Sara Duterte. Impeach talaga ito, sigurado yan. Nakatatlong impeachment complaint na eh. Makalusot ka pa kaya niyan? Diba? Tuloy natin. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla kung itong ipapalit nila kay BP Sara. Yes! Naku po. Naging magaling na rin palang mambola itong si Panelo eh, no? Binobola kayo? Ang sabihin mo, Panelo, tiwala itong si Panelo na hindi talaga mananalo si Ruben Padilla. Diba? Naku po. Sabi ko nga sa inyo, ito si Panelo, wala din to. Wala din tong kwenta to. Ang galing nitong magpaikot eh. Pinapaikot yung mga Pilipino. Diba? Bobulahin kayo. Kumbaga, bibigyan kayo ng ng
Kumbaga, parang pangako tong ginawa ni Paniloy na, ay hindi, mananalo yan si Ruben Padilla. Magtiwala lang kayo sa akin. 'Di ba? Nakikita ko mananalo talaga. Labo. Ang labo talaga, no? Kumuha na lang siguro kayo ng iba. Oo. Kasi kung si Ruben Padilla, wala na, sira na po yung pangalan niyan. 'Di ba? Sira na po. Yeah, sabi ko nga, good luck. Good luck sa mga Duterte. Kasi pag ngayon 2025, wala pong nakapasok sa kanila, may pag-asa pa naman. Meron pa naman 2028. Pero, katakot-takot na mga problema ang darating sa inyo pag walang nakapasok sa inyo, sa Senado, sa Kongreso, lagot kayo. Oo. Kasi, yung mga secret ninyo dyan, yan ang tututukan ng gobyerno. Yan ang hahalungkatin ng gobyerno. Diba? May mga baho yung mga yan eh. Unti-unti na naglalabasan eh. Diba? Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa plano ng kanyang partido. Speechless. Bakit? Walang alam eh. Anong hindi magiging speechless yan? Wala ngang alam. Magiging lutang ka talaga. 'Di ba? Yung bigla-bigla kang dito pa nga lang eh. Plano pa nga lang yan eh. Speechless na. Paano pa pag pangulo na yan? 'Di ba? Partida, hindi pa yung pangulo ha. Plano pa lang yan ha. Pero naging lutang na. Paano pag pangulo na? Ay lalo mapahamak yung bansa. 'Di ba? Kasi ito si Ruben Padilla, walang sariling desisyon ito, sunod-sunuran lang po ito sa amo niya. 'Di ba? Sinong amo niya? Alam niyo na, 'di ba? Nako po. Tingnan niyo oh. Tingnan niyo si Ruben Padilla. Speechless. Yung hindi mo trip ba, tapos bigla kang itutulak ng amo mo dyan, diyan ka. Pero hindi mo naman gusto. Tapos bigla kang manalo. Sample lang ha, biglang manalo. Tapos wala kang alam. Lulubog po tayo niyan. Yun po yun ha. So, kung tatanungin ko po ulit kayo, kung kayo, iboboto nyo po ba itong Ruben Padilla na to? O hindi? Mag-comment lang po kayo dyan. Tingnan ko po, babasahin natin yung inyong mga opinion dyan. Basta, ang boboto po dito, alam ko, yung mga lasenggo na mga walang utak. Ha? Hindi ko po nila lahat kasi naglalasing din ako. yung may mga bisyo, yung mga humihigop, yung kumakain ng bato. Yan po ang susuporta dyan kay Ruben Padilla. Diba? Kasi para, pag yan ba naman yung nakaupo, dadami yung supply ng pulburon. Diba? Hindi sila maghihirap patungkol, siyempre walang huli. Diba? Hindi sila maghihirap pag yan nanalo yan. Pulburon is the best. Para sa mga bangag. Diba? So good luck. Good luck sa mga plano niyo diyan. Plano kayo ng maayos kasi pag hindi talaga kayo nakalusot, maniwala kayo sa akin. Or wag na lang kayo maniwala. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Pero kung gusto yung maniwala, isa lang sasabihin ko, matatalo talaga yan. Diba? So abangan natin yung mga plano pa nila. At tingnan natin, no? Tingnan natin kung uubra ba. Diba? So, ayun lang guys, yung ating ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Okay? Alright. Basta, ipipin ko po ang link dyan sa comment. Click nyo lang po yung link at madadirect na po kayo doon sa ating Facebook page. Okay? So, ayun lang po. Pasensya na po, wala po tayong live ngayon ha kasi brown out po kanina.
Oo, hinarangan tayo ni kuryente eh. Wala daw muna live, patayin daw muna yung ilaw. So yun lang guys, at ingat-ingat. Kita-kits po ulit tayo bukas. Babush!